Ang ikalawang aklat ni Samuel, Kabanata 4. Nang malaman ni Isboset na si Abner ay pinatay sa Hebron, pinagharian siya ng takot pati ang buong Israel. Noy may dalawa siyang pinuno sa pagsalakay, sina Bana at Rekab. Sila'y mga anak ni Rimon na taga Berot at mula sa lipi ni Benjamin. Ang Berot ay dating sakop ng Benjamin, ngunit ang mga taga roon ay tumakas at nagpunta sa Getaim at doon nanirahan. Isa pa sa mga apo ni Saul ay si Melpiboset na anak ni Jonathan. 5 taon siya roon nang mapatay sa Jezreel, sina Saul at Jonathan. Nang dumating ang malagim-lagim na balita, dinampot siya ng tagapag-alaga upang itakas. Ngunit sa pagmamadali ay nabitawan siya at iyon ang dahilan ng kanyang pagkalumpo. Isang tanghali, sina Rekab at Bana ay pumasok sa tahanan ni Isboset, samantalang ito'y namamahinga. Hindi sila namalayang pumasok sapagkat ang babaeng bantay pinto ay nakatulog dahil sa pagod sa paglilinis ng trigo. Kaya tuloy-tuloy sila sa silid ni Isboset at pinatay nila habang ito'y natutulog. Pinutol nila ang kanyang ulo, saka sila tumakas. Magdamag silang naglakbay sa lupain ng Araba patungo sa Hebron. Dinala nila ang ulo ni Isboset kay David at ang sabi rito, "Narito ang ulo ng anak ni Saul, ang nagtangka sa iyong buhay. Ipinaghiganti ngayon ni Yahweh ang inyong kadakilaan." Sumagot na may sumpa si David sa magkapatid na Rekab at Bana, "Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, at tumulong sa akin sa lahat kong kagipitan. Hinuli ko at pinatay si Siklag, ang taong nagbalita sa aking patay si Saul, sa pag-aakalang matutuwa ako sa balitang iyon. Gaano pa kaya ang aking gagawin sa mga taong pumatay sa walang malay na natutulog sa sariling tahanan? Hindi kaya dapat kayong lipulin sa daigdig na ito dahil sa ganawa ninyong iyan? Kaya't inuutos ni David na sila'y patayin, at ganun nga ang ginawa ng mga kawal. Pinutol nila ang mga kamay at paa ng magkapatid at ibinitin sa may lawa ng Hebron. Ang ulo naman ni Isboset ay dinala sa Hebron at isinama sa libingan ni Kabanata 5. Nagkaisa ang lahat ng lipi ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul pa ang hari namin, pinangunahan mo ang mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ni Yahweh na ikaw ang magiging pastor ng Israel at ikaw ang mamumuno sa kaniyang bayan." Lahat ng pinuno ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at doon nakipagkasundo sa kanya sa harapan ni Yahweh. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. 30 taon na noon si David na siya'y magsimulang maghari at naghari siya sa loob ng 40 taon. Sa Hebron, 7 taon at kalahati siyang namuno sa Huda. Sa Jerusalem naman ay 33 taon siyang naghari sa buong Israel at Huda. Nang siya'y maging hari, pinangunahan niya ang kaniyang mga kawal upang lusubin ang mga Hebuseo na nasa Jerusalem. Sinabi nila kay David, "Hindi ka makakapasok dito kahit mga bulag at mga lumpo lamang ang magtanggol dito." Ngunit nakuha ni David ang kuta ng Zion at ito'y tinawag na lungsod ni David hanggang ngayon. Bago iyon naghari ay sinabi ni David, "Sino mang may gustong sumalakay sa mga Hebuseo ay umakyat sa daluyan ng tubig at patayin ang mga kawawang bulag at pilay na iyon." Doon nagmula ang kawikaang, walang bulag o pilay na makakapasok sa templo ni Yahweh. Doon tumira si David sa kuta at tinawag na lungsod ni David. Pinalawak niya ang lungsod mula sa Milo sa gawing silangan ng burol
Habang tumatagal ay lalong nagiging makapangyarihan si David sapagkat sumasa kanya si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Si Haring Hiram ng Tiro ay nagpadala ng mga sugo kay David. Pagkatapos nagpadala siya ng mga kahoy na cedar at mga karpintero at kanterong gagawa ng palasyo. Noon natiyak ni David na ang pagiging hari niya sa Israel ay pinagtibay na ni Yahweh at ginawang maunlad ang kanyang kaharian alang-alang sa bayang Israel. Paglipat niya sa Jerusalem buhat sa Hebron, siya ay kumuha pa ng maraming asawa at asawang lingkod. Nadagdagan pa ang kaniyang mga anak. Ito ang mga anak niya roon, sina Samoa, Sobab, Nathan, Solomon, Ibar, Elisowa, Nepheg, Hapeya, Elisama, Eliada, at Elipelet. Nang nabalitaan ng mga Pelisteo na si David ay kinilala ng hari ng Israel, tinipon nila ang kanilang hukbo upang siya ay digmain. Umabot ito sa kalaman ni David, kaya't nagpunta siya sa isang kuta. Dumating ang mga Pelisteo at humanay sa kapatagan ng Repaim. Sumangguni si David kay Yahweh, "Lalabanan ko ba ang mga Pelisteo? Matatalo ko ba sila?" tanong ni David. Sumagot si Yahweh, "Lumusob ka at magtatagumpay ka." Lumusob nga si David at tinalo niya ang mga Pelisteo sa Baal Perazim. Sinabi niya, "Nilupig ni Yahweh ang aking mga kaaway na parang dinaanan ng rumaragasang baha." Kaya Baal Perazim ang tinawag sa lugar na iyon. Naiwan ng mga Pelisteo ang kanilang mga Diyos-Diyos at ang mga iyo'y kinuha ni David. Ngunit nagbalik ang mga Pelisteo at humanay muli sa kapatagan ng Repaim. Sumangguni na naman kay Yahweh si David at ito ang sagot, "Huwag mo na silang lulusubin ng harapan. Dumikit ka sa kanilang likuran sa tapat ng mga puno ng balsam. Pagkarinig mo ng mga yabag sa itaas ng mga kahuyan, lumusob ka kaagad sapagkat ako ang nangunguna upang gapiin sila." Sinunod ni David ang iniutos ni Yahweh at tinalo nga nila ang mga Pelisteo mula sa Giba hanggang Geser.